Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Kapitong kabanata ng Juan. Hindi sumampalataya kay Hesus ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos nito'y nilibot ni Hesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Hesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka pa umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng inyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lang naman ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan." Maging ang mga kapatid ni Hesus ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si Hesus, "Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaaring kahit anong panahon. Hindi kayo kapuputan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapuputan nila sapagkat pinatutuhanan kong masama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa fiesta. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkalis ng kanyang mga kapatid, si Hesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao. Sabi ng ilan. Hindi. Inililigaw niya ang mga tao. Sabi naman ng iba. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagang tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng fiesta, pumasok si Hesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, "Saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral." Kaya't sinabi ni Hesus, "Hindi sa akin ang tinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?" Sumagot ang mga tao, "Sinasapian ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?" Sumagot si Hesus, "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtaka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Bagaman hindi ito nagmula sa kanya kundi sa iyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan." Sinabi ng ilang taga Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang nakakaalam kung saan siya magbumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't habang si Hesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ang naniwala sa kanya. Ang sabi nila, "Pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala higit kaysa sa mga ginagawa ng taong ito?" Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Hesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Hesus. Sinabi ni Hesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon.
at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila? Ano kayang ibig niyang sabihin ng kanyang sabihing, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kautusan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa ipinagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo? Sabi naman ng iba. Ngunit may nagsabi ring, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga parisiyo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot ang mga bantay, wala po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga parisiyo. Mayroon bang pinuno o parisyong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang parisiyong nagsadya kay Jesus noong una at siya ay nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba ay taga Galilea na rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat.